So mga tol, matapos pang manalo si Alexander Usyk kay Tyson Fury sa rematch nila kanina lang sa Riyadh, Saudi Arabia, kung saan nakuha po ni Usyk ang panalo via unanimous decision sa score na 116-112. Lahat ng hurado mga tol, pabor kay Usyk. So pagkatapos ng laban mga tol, sa ginanap na post-fight press conference, inihayag po ni Fury mga tol ang pagkadismaya niya at hindi niya matanggap na natalo siya sa laban. Iniisip daw ni Fury mga tol na sapat na daw yung ginawa niya para tanghalin siyang panalo. Ngunit ibinigay daw ng 3 hurado ang panalo dito kay Usyk. Sinabi pa ni Fury mga tol na Christmas gift umano ng 3 hurado ang panalo kay Usyk. Dismayado nga po si Fury mga tol dahil 2 beses na umano siya ninanakawan ng panalo. Naniniwala daw kasi siya mga tol na panalo din daw siya sa unang laban nila ni Usyk, pero dahil daw sa kapalpakan ng mga hurado, nagkaroon na daw siya ng 2 talo. Dala-dala umano niya ang paniniwalang panalo siya hanggang sa kamatayan niya. Naging agresibo daw siya sa laban, nakakapagpatama sa katawan at muka ni Usyk. Maging nga daw ang promoter niya, sinabi na panalo daw siya ng 3 hanggang 4 na rounds. At maraming tao rin daw ang nagsasabi na panalo daw siya ng 2 rounds pataas. Pero ganun pa man mga tol, hindi daw siya iiyak sa natapong gatas. Hindi naman daw niya mababago ang desisyon. Yan daw ang mangyayari kapag hindi mo daw mananakaut ang kalaban. Hindi mo daw magagarantiyang manalo. So maging ang AI judge nga mga tol, na record na panalo talaga itong si Usyk. So nang malaman po yan ni Fury mga tol, pinagmumura niya ang AI at pinagmumura niya lahat ng computers. Kailangan tao daw ang magtrabaho at less lang daw ang computer. Pati nga po electric car mga tol, dinamay na rin ni Fury. Pinagmumura din niya ang electric car. Hati naman ang opinion ng mga fans. May mga nagsasabi na panalo daw talaga si Usyk. Siya daw kasi ang kampyon at wala naman daw ginawang matinding agresibo si Fury para manalo sa laban. Habang may nagsasabi naman mga tol na nadaya daw talaga si Fury. May nagsasabi naman na dapat daw tabla yung laban. Sa kabilang banda naman mga tol, matapos po ang 2 sunod na talo ni former 4 Division World Champion Nonito Donaire Jr. mula kay Naoya Inoue at Alejandro Santiago, na kapwa world title ang nilabanan niya. Mukhang hindi pa po nawawalan ng pag-asa si Donaire na muli siyang maging kampyon at magbigay ng karangalan sa bansa natin. Ayon po kasi sa report mga tol mula sa boxing scene na isinulat ng Daily Tribune, nag-apila umano si Donaire sa ginanap na WBA convention sa Orlando, Florida. Nag-request si Donaire mga tol sa WBA na ilagay daw siya sa top 5 sa ranking sa WBA Bantam para daw mapalaban siya sa world title fight. So nagiyawan nga daw yung mga audience dyan mga tol nang magsalita si Donaire at mag-request sa WBA kung sakaling maposisyon mga tol si Donaire sa top 5 sa ranking sa WBA Bantam. Ang kampiyon po ngayon sa WBA Bantam ay itong si Japanese Seiya Tsutsumi. Yan po yung naka-upset sa kapatid ni Naoya Inoue na si Takuma Inoue. So posibleng mangyari mga tol ang Donaire versus Seiya Tsutsumi para sa WBA Bantamweight World Title pag nagkataon. At kaya po natin nasabing posible talaga yan mga tol dahil sa pag-attend ni Donaire sa convention sa WBA. Napaka-importante kasi mga tol ang pag-attend sa mga convention. Kumbaga mga tol, nilalakad ni Donaire yung sarili niya para maposisyon siya sa ranking. Mismong asawa na nga po ni Donaire mga tol na si Rachel Donaire ang nagbunyag na meron daw talagang palakasan pagdating sa ranking. Na-interview po kasi itong si Rachel Donaire mga tol sa channel ni Coach Franco Rolyoda at ibinunyag ni Rachel Donaire mga tol kung paano ka daw makapasok sa rankings. Sa convention daw kasi mga tol, dyan daw nakikita-kita ang mga managers at promoters at dyan daw nila ibinibida yung mga boksingero nila na mailagay sa rankings. Pero nakadepende daw yan sa mga quality of opponents. Sinabi ni Rachel mga tol na magastos daw talaga ang convention. Bago ka daw kasi makapasok sa isang convention, kailangan mo daw magbayad ng 15,000 for 3 days. At kapag may mga manager at promoters umano na umaten sa convention na gusto nilang ilakad ang mga bata nila sa ranking, nagbabayad sila ng mas malaking halaga. Sample nga daw dyan ni Rachel Donaire mga tol, 100,000 pesos. So kaya pala mga tol kung mapapansin natin, palaging umaattend si Sean Gibbons sa mga convention para mailakad ang mga boksingero natin. At minsan na nga din po nagkita si Donaire mga tol at Sean Gibbons sa convention sa WBO.